budget tips, ano nga ba ang Program Appropriations o UA? Marami ang nag-aakalang pork barrel o secret fund ang UA. Pero hindi po yun totoo. Ngayon, lilinawin natin ang lahat. Simulan natin sa malinaw na paliwanag kung ano ang Program Appropriations o UA. Tara, pag-usapan natin yan sa Budget 101. Ang UA ay hindi automatic na ginagastos at hindi pork barrel. Isa lamang itong standby authority o safety net na ibinibigay ng Kongreso sa ehekutibo. Ibig sabihin, maaari lamang gamitin ng UA kung may malinaw na kondisyong natupad gaya ng pagkakaroon ng excess revenues o new revenue collections, kabilang ang mga loans sa susuporta sa mahahalagang proyekto ng pamahalaan. Ito ay alinsunod sa konstitusyon na malinaw na nagsasaad na walang pondo ang maaaring gastusin kung walang pahintulot ng Kongreso. Kaya mahalagang idiin, ang UA ay hindi blank check, hindi pork barrel, at hindi political fund. Isa itong safety net, hindi shortcut. Hindi rin automatic ang paglalabas ng pondo. Bawat request ay dumaraan sa mahigpit na patakaran, masusing validation at malinaw na proseso. May malinaw na safeguards ang UA. Walang automatic release ng pondo. May mahigpit na pagsusuri ang DBM. May legal at policy review. May malinaw na dokumento at basehan at may pananagutan ang bawat opisyal na sangkot. Walang lihim na galawan at walang secret na paglalabas ng pondo. Linawin natin ito, hindi po masama ang program appropriations. Ang masama ay ang maling paggamit nito. Kung may abuso, kawalan ng disiplina, kakulangan sa transparency, at kawalan ng pananagutan. Mahalaga ang UA, lalo na para sa foreign assisted projects. May mga pagkakataon na handa na ang loan agreement at maaari nang pirmahan. Ngunit kung wala ang UA, maaantala ang proyekto. Kapag naantala, magbabayad ang gobyerno ng commitment fees. Ibig sabihin, may dagdag gastos kahit wala pang aktwal na benepisyong napapakinabangan ang taong bayan. Para sa FY 2026, malinaw ang direksyon ng pamahalaan. Ibinaba ang UA sa 150.9 billion, ang pinakamababa mula noong 2019, bilang bahagi ng mas mahigpit at mas maingat na pamamahala sa pera ng bayan. Kung titignan ang historical figures ng UA, makikita ang malinaw na konteksto. Noong 2019, ang UA ay nasa 197.1 billion. Tumaas sa 216.3 billion noong 2020 at bumaba sa 176.3 billion noong 2021. Noong 2022, umakyat ito sa 251.6 billion. Sa kasagsagan ng pandemya, umabot sa 807.2 billion noong 2023 at 731.4 billion noong 2024. Bilang tugon sa extraordinary fiscal needs ng bansa, noong 2025, ibinaba ito sa 363.4 billion at ngayon 2026, lalo pang ibinaba sa 150.9 billion. Ipinapakita ng mga numerong ito na matapos ang panahon ng krisis, sinasadyang higpitan at bawasan ang UA. Malinaw ang mensahe. Higpitan kung kinakailangan. At gamitin lamang kung pasado sa batas at patakaran. Bagamat standby authority pa lamang ang UA, minabuti na ng Pangulo na i-veto ang ilang item sa ilalim nito. Ang layunin ay malinaw. Tiyaking hindi nagiging shortcut o backdoor sa paggastos ng pondo ng bayan at maiwasan ang pagtaas ng deficit lampas sa projection na magreresulta sa mas malaking utang na sa huli ay babayaran din ng mamamayan. Bilang patunay ng fiscal discipline, humigit kumulang 92.5 billion na UA items ang vinito. Kabilang ang budgetary support sa GOCCs, prior years LGU shares, ilang personal services requirements, industry support programs, insurance ng government assets, at ilang counterpart funds.
Diin ng Pangulo, hindi papayagan ang discretionary spending sa ilalim ng UA. Gayunman, hindi lahat ng UA items ay vinito. May mga nanatili dahil nangangailangan ng mga ito ng mabilisang aksyon. Kabilang dito ang mga bagong loans na inaasahang mapipirmahan sa 2026 na wala pang initial estimates, mga contingent liabilities ng public-private partnerships at pondo para sa revised AFP Modernization Program na mahalaga sa napapanahong pagpapalakas ng kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang soberanya at tiyakin ang seguridad ng bawat Pilipino. Sa kabila ng mga veto at paghihigpit, hindi maapektuhan ang serbisyo at benepisyo. Tuloy ang operasyon ng pamahalaan, tuloy ang benepisyo ng mga kawani, at tuloy ang mahalagang proyekto. May mga sapat na pondong FY 2026 GAA para sa ikatlong tranche ng SSL-6 ng lahat ng civilian at military personnel, para sa salary and subsistence allowance ng uniformed personnel, at para sa counterpart funding ng foreign assistance projects nang hindi na kailangang umasa sa labis na koleksyon. Sa kabuuan, hindi inaalis ang UA. Nililinis ito. Hindi pinipigil ang serbisyo. Pinipigilan ang abuso. Ang unprogram appropriations ay constitutional. Malinaw ang saklaw at layunin at mas mahigpit na ngayon ang safeguards. Patuloy na titiyakin ng DBM ang maingat, transparent at tapat na pagpapatupad ng national budget upang maprotektahan ng pera ng bayan at mapanatili ang tiwala ng sambayan ng Pilipino. At yan po ang Budget 101 ngayong linggo. Ako po si VJ May. Till next week mga ka-budget tips!